Hoy, ano daw nangyari sa no remittance week ninyo? Oh, mga pasaway. Akala daw talaga na itong mga DDS na mga OFW ay makakaapekto yan sa ating ekonomiya. Bakit? Gaano ba kayo karaming tanga dyan? Siguro naman ay hindi ganun karami. Okay? At nakakatuwa yan. Dahil uulitin natin ha, sabi po ng Bangko Sentral at ng ating mga economist, hindi daw makakaapekto kahit konti sa ating ekonomiya itong inyong tinatawag na protesta. At ito makikita natin sa social media, ang daming nagpo-post ngayon na hindi sila pabor dyan sa zero remittance week na yan. At ang masakla pa dyan, yung mga OFW natin na mga dyan sa Qatar na pinaghuhuli dahil sa kanilang demonstrasyon ay magiging for life ang kanilang no remittance. Dahil sila ay maibabalik na or pababalikin na ng Pilipinas. Yari. Ayan, marami po ngayon. Sabi nga na itong isa, maraming nag-remit. Kahit daw 28 pa lang nung isang araw, ay pila na sa mga remittance center ang mga Filipinos, ang mga kababayan natin para nga magpadala ng mag-remit ng kanilang sahod sa kanilang mga pamilya dito sa atin. You see, ang magiging apektado dyan talaga ay yung mga pamilya nyo rin. Sabihin na natin, magtiis kayo ng konti, 1 week. Pero next week, dudubliin nyo naman yan. Alangan man pumayag na walang remittance for a week yung mga pamilya nyo. Di nagkandagutom yung mga yan. Eto pa, punong-puno. Etong remittance center na ito sa Saudi Arabia ng mga Pilipinong magre-remit para sa kanilang mga pamilya dito sa Pilipinas. Punong-puno daw etong mga remittance center na ito. At pila pa. Ang haba daw ng pila as usual. So you see, pang ilan ng beses nyo na bang ipinahiya ang mga sarili nyo, etong mga nagmamarunong na mga DDS, etong mga kawawa nating kababayan na Tatay Digong pa rin ang sigaw. Punong-puno daw, sabi ng isang loyalista, itong nakapost na video na ito, ang dami daw ng mga Filipinos na nakapila dito sa isang remittance center para nga magpadala sa kanilang mga kababayan o sa kanilang pamilya dito sa atin. Good luck!